Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, ipagkatago-tago niyo na lamang po ako. Grabe naman ipagkatago-tago. Sa pangalang IL. Lagi ko pong inaabangan ang mga bago niyong upload at inuulit pakinggan ang ilan sa mga nauna niyong kwento. Salamat ha. Natuwa po ako na mayroon palang safe sa mga kwentong talaga namang nakaka-relate ang mga tulad naming tago, silahista o anumang gustong ituring ng mga tumitingin. Bahala na po ang manghusga sa mga tagapakinig nyo dahil kanya-kanya naman po tayo ng opinyon sa bandang huli. Sa mga nag-aabang kung naglalaman ng kwento ko ng tungkol sa halikan at mainit na tagpo na hindi pinahihintulutan ng inyong platform, pasensya na po. Bagamat naranasan ko rin naman ang ganun sa buhay ko, irereserba ko na lamang po yun sa susunod na liham kung papayagan ng pagkakataon. Ang kwentong ibabahagi ko po ay tungkol sa amin ng best friend ko noong huling taon ko sa high school taong 2004. Hindi po kami naging malapit kaagad sa mga unang araw dahil talagang naiilang po ako sa kanya. Kung kailan kasi pakiramdam ko na nag-glow up ako sa edad ng 17, doon pa ako nakakita ng isang hindi hamak na mas may itsura pa sa akin. At dahil isa akong introvert, hindi ko rin siya pinansin. Bilang lagi po akong biktima ng bullying mula sa pagkabata, hindi ko po maiiwasang isipin na baka siya ang maging bagong mukha na magpapahirap sa buhay ko. Kung kaya umiwas na lang ako hanggat maaari. Ang tanging gusto ko lamang po ay makatapos na ng high school dahil isang taon din po akong nahinto sa pag-aaral. Nakakahiyaman po dahil po yun sa kakapusan ng pera. Wala naman nakakahiya doon. Lahat suffer ng ganyan. Hindi madaling aminin at banggitin dahil kapwa professional ang mga magulang ko. Inaamin ko po na hindi rin naman ako katalinuhan, lalo na sa subject na math. Pinalad lang talaga kami na mabait ang aming teacher na siyang aming class advisor. Naramdaman ko naman po na tila umaayo naman sa akin ang pagkakataon dahil nakakasabay naman po ako sa aralin, nakatagpo ng mababait na kaibigan na naituring ko ring mga kapatid at walang nag-akala maging ako po na makakapalagayang loob ko rin ang gwapo kong kaklase na kuwang-kuwa ang insecurities ko. Itago po natin siya sa pangalang Hunch. Hindi ko po makakalimutan ang unang beses na nagtama ang aming mga mata. Papansin-pansin po ang kanyang light brown eyes na tila kumikinang na kristal. Makapal at nakatikwas ang kanyang mga pilik mata. Matangos ang ilong, mapupula ang mga labi at napakaganda ng kanyang ngiti. Tipikal na features po ng isang banyaga sapagkat siya ay kalahating Aleman ngunit purong kapangpangan. Nakakamangha na banyaga ang kanyang anyo ngunit ang tatas niyang magtagalog. Palagay ko nga po ay mas mahusay pa ako sa kanya mag-English. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko. Hindi pa rin naman po yun ang pagkakataon namin upang lubusang magkalapit dahil mahilig ding umabsent ang loko. Ang turning point marahil sa aming samahan ay noong nanghiram siya ng phone para makitext upang sabihin sa kanyang tiyahin ang tungkol sa PTCA meeting. Pinahiram ko siya sa ngalan ng pagiging mabait. Nilagay na rin niya ang number niya at naging madalas ang pagpapadala niya sa akin ng mga quotes. Kahit nagkasama lang naman kami ng buong maghapon, panay pa rin ang ganoong gawain niya. Noong una ay wala naman po akong ibang naging interpretasyon sa mga ginagawa niyang yun dahil talaga naman mabait din ang pakikitungo niya sa lahat. Siguro po ay ang mga malilikot na imahinasyon na lang ang makakapag-isip na may iba sa aming pagkakaibigan.
Dahan-dahan at paunti-unti po ay nasasanay na marahil kami sa isa't isa. May pagkakataon nga po na tila wala ng konsepto ng personal space. Hindi ko lang po alam kung matatandaan pa niya, ngunit may mga simpleng chancing din siyang nagagawa sa akin. Minsang nagre-rehearsal po kami para sa sabayang pagbigkas kung saan naka-arrange kami sa isang formation. Siya ang nasa likuran ko at pinulot ko lang ang nalaglag kong panyo sa sahig. Biglang lalaki po. Tayo at nakasuot ng pantalon, bilang lalaki po, yun pala. At nakasuot ng pantalon, wala pong kaso kung patuwad kong pinulot ang nalaglag kong panyo. Nakaramdam po ako na may humawak sa bewang ko at may dumikit na buhay na bagay sa gitna ng aking likuran. Saglit na saglit, ngunit ramdam ko po nagising at hindi maliit ang bagay na yun. Hindi ko naman ipinahalata na naramdaman ko ang ginawa niyang yun, ngunit sinigurado ko po na siya po yung nasa likuran ko na gumawa noon. Sigurado na siya. Pilit ko pong itinatanggi, ba't pinipigilan ang mga ideyang pumapasok sa isipan ko. Alam kong bawal dahil nasa paaralan kami na pag-aari ng aming relihiyong kinabibilangan at higit sa lahat, straight po siya sa pagkakaalam ko. Gayunpaman, marami rin po kaming mga pagkakataon na magkasama at nagpatibay sa aming pagkakaibigan. Sa sobrang malapit nga po namin ay nagawa naming magsalo sa pagkaing nasa isang pinggan at umiinom sa isang baso. May mga ilang bagay din naman po na ako lang ang nagbigay ng kahulugan sa isip ko. Kahit maraming mga kaklase ang nakakarinig at nakapaligid ng mga sandaling yon, aminado po siya na hindi naman talaga siya marunong mag-German. Pero ako po ang kinakausap niya nang binigkas niya ang German translation ng I love you. Yun daw po ay Ich liebe dich. Marahil ay nagbabahagi lang siya ng kaalaman pero sa loob-loob ko po, sana ay direkta niyang sinasambit ang mga katagang yun. Tama ba yung pagbigkas ko? Ich liebe dich o dich. Sabi nga nila ay marami pong itinuturing na love language. Andiyan po ang verbal affirmation, physical touch at siguro po para sa akin ay yung mga simple at subtle na acts of service o small gestures. May mga bagay po na maituturing ng labis para sa aking kakayahan ang nagawa ko para lang kay Conch. Kahit hindi po niya hiniling. Sukat po ba naman na ginawa ko ang assignment namin sa math kahit essay lang po yun at hindi kailangan ng kahit anong problem solving or fundamental operations. Ginawa ko rin po ang kanyang book review sa English kasabay ng paggawa ko ng akin. At bilang mabuting kaibigan, wala po akong hinihinging kapalit. Kahit kung titingnan ay above and beyond na po para sa aking kapasidad. Ninamnam ko po ang mga nalalabing araw ng aming pagsasama noong high school. Nakakalungkot po talaga nang sumapit na ang araw ng graduation. Magkakahiwalay na kami at papasok sa magkakaibang kolehiyo. Sinikap naman po namin na hindi mawala ng komunikasyon dahil pangako namin na walang limutan. Para sa akin po ay ako ang nagpanatili ng ugnayan namin. Ngunit ang lahat ng bagay tulad ng panahon ay nagbabago at nangyayari ito nang walang babala o pasintabi. Dumalang na ang mga text at pagtatawagan namin at lalong mas madalang ang naging pagkikita namin. Isa pa sa pagkakataong iyon ay kasama niya ang girlfriend niya. Sa totoo lang po ay hindi talaga maganda. Understandable naman po dahil habang tumatanda ay tumatahak ang landas sa magkakaibang landas. Hanggang sa isang madaling araw, may tumatawag po sa akin at hindi ko po kilala ang number. Halos isang buong taon ang dumaan na hindi kami nagkikibuan. Tapos ay bubulabugin niya ako ng 3:00 ng madaling araw para sabihing ikakasal na siya. Isang himala po na naitawid ko ang pag-uusap namin kahit hindi ako nakapangako na makakapunta ako. Wala siyang kaalam-alam na napulbos ang puso ko sa nalaman ko. Kahit pa alam ko na posible at hindi may iwasan, ngayong sinasampal na sa pagmamukha ko ay walang salitang makapaglalarawan ng sakit na nararamdaman ko.
Ginusto kong maglaho na lang na tila walang bakas na nabuhay ako sa mundong ibabaw. Ni hindi ko po maalala kung naiyak ko ba ang hinanakit na naipon ko. Natapos ang kwento ng pag-ibig na nabuo sa isipan ko, bago pa man po ito may sakatuparan. Lahat ng pag-asang tinataglay ko ay naglaho at walang pahiwatig kung magbabalik pa ba. Pero patuloy lang dapat ang buhay. 22 years old pa lamang po ako ng mga panahong yon. Kung tutuusin, ay umpisa pa lang ng totoong buhay na dapat kong suungin. Sa kabila ng mga ngiti at maayos na pakikitungo na pinapakita ko sa mga taong nakakasalamuha, parang isa lang po akong zombie. Buhay na naglalakad ngunit nasa kawalan ng kaluluwa. Lumipas ang ilang buwan, sumapit ang kasunod na taon, 2010. Akala ko po ay hindi na ako maaalala ni Conch. Pero parang trend lang po ako na nadiskaril nang muling na naman siyang tumawag gamit ang bagong numero. Siguro ay manhid o mangmang na lang ang hindi makakapansin na nasasaktan pa rin ako sa kabila ng pagpapanggap ko. Hindi po ako tapos noon sa undergrad ng dentistry, ngunit tila may master's degree na po ako sa pagkukubli ng totoong damdamin. Tulad ng dati, nilubos ko ang pagkakataon na pinapansin na muli ako ng kaibigang lihim kong iniibig. 2 beses din po akong nakadalaw sa bahay nila ng misis niyang sa pagpapakatoo. Totoo lang po ay walang taglay na ganda for the second time. Kung meron man po akong inamin sa kanya ng buong katapatan ay ang tungkol sa tunay kong sexualidad. Maayos pa noon ang naging pagtanggap niya sa pagtatapat ko. Sinabing walang nagbago sa pagkakakilala niya sa akin at huwag daw akong mag-alinlangang dumala uli sa kanya. Sa pag-unlad po ng teknolohiya at social media, ganun din po sumabay ang komunikasyon naming magkaibigan. Ngunit kagaya ng pag-usad ng buhay, walang makakapigil na manghina ang kahit ang pinakamatitibay na ugnayan. Bihira na uli kaming mag-chat. Ngunit isang araw noong 2019, noon lang din po ako siguro nakaipon ng lakas ng loob na umamin. Ngunit hindi naging personal dahil naduduwag pa rin ako. Ayoko pong masira ang pagkakaibigan namin. Pinadalan ko po siya ng pagkahaba-habang chat sa Messenger. Doon ko po isiniwalat ang pinakatatago kong damdamin at ang panliliit ko bilang isang kaibigan na walang pag-asang masuklian ang pag-ibig na nararamdaman. Sa kasamaang palad wala po siyang naging tugon sa aking mga pinagtapat, pero nakita ko na ilang araw ang nakalipas ay nabasa naman niya yun. Sa ngayon po ay madalang pa sa manaka-naka ang aming pagkakamustahan tuwing may okasyon o basta napadaan lang sa FB. Pagpalagay na po na baliwala lang sa kanya ang nalaman niya o baka nakalimutan niya dahil minsan na rin pong nahack yung profile niya. Gumawa lang po siya ng bago at isang himala na siya pa ang nag-add sa akin. Muli po ay paumanhin po kung nabagot kayo sa aking liham. Bahala na po kayo kung pipiliin nyo po itong i-ere. May naibahagi po ba akong aral maliban sa ituloy ang buhay? Sa ayaw at sa gusto, magmahal sa kabila ng katotohanang hindi lahat ay nabibiyayaan ng pusong tulad ng sa atin. Marami pang sakit ang ipararanas ang buhay at yun po ang nais kong ibahagi kung loloobin ninyo. Nagmamahal, Ayel. Actually, hindi ako nabagot sa liham mo. So, medyo bitin pa nga yun. Nakakatuwa lang kasi yung the way na magkwento ka, ganda, lalong-lalo na yung mga para bang mga connection ng mga bagay-bagay dun sa nararamdaman mo, yun. Nagugustuhan ko yung way ng mga pagkakwento mo. Kumbaga ba, masasabi natin na quotable quote yung mga pagbabahagi mo ng iyong kwento. No, maraming salamat sa iyo, Ayel. No? Minsan talaga may mga pagkakataon talaga sa buhay na kahit sa tagal ng panahon, kailangan nating aminin sa tao. So, nakadepende yun kung ano ba yung magiging reaksyon niya or magkakaroon ba siya ng reaction o hindi na lamang niya papansinin. So, sa yung panig ay medyo ganun yung nangyari, no? Parang dead ma lamang siya. So, siguro, ayaw niya lang
alalahanin or ayaw niyang isipin kung ano ba yung nararamdaman. Pero syempre sana man lang kahit papano ay merong kumbaga ay may komento or merong masasabi siya na okay lang yan, tinatanggap ko yung ganyan, di ba? So, pero wala kasi ganun. Yun lamang, so sana ay mas magliham ka pa, no? Marami ka pa yung ipabahagi, no? Sana mas ibahagi mo pa sa amin yung iba pang mga kwento kung meron man na iba pang mga kwento. At maraming salamat Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.